What's up mga kalawlaw? Si Lawrence po ito ng Alaw GSM Gadget Repair Shop. Meron po tayo dito ngayong password. Dalawang unit, Oppo A3s at saka Huawei Y9 2019. Gagawin po natin dito is i-remove natin silang dalawa. Magkaibang procedure. Okay? So tara na, baklasin na po natin. Yan, unahin po natin baklasin yung Huawei Y9 2019 kasi mas madali po itong gawin compare sa password ng Oppo A3s. Ganitong procedure po kailangan buksan kasi mga new security po ito eh. So hindi siya basta kakayan-kayanin ng YouTube or pindot-pindot. Yan, ito po makikita nyo. Ang ginawa po natin dito is via test point. And gamit tayo ng software para ma-remove yung Google account niya. Hintayin lang po natin. Ayan, nag-done na. Tapos, hintayin lang po natin mag-loading. Natapos po yung procedure na yan. Hintayin na lang po natin siya maging normal. Then, yan na. Pwede na siyang magamit. Yan, dito po kung makikita ninyo para siyang naka-fast-forward siya kasi pagka hindi natin pinas-forward medyo matagal po yung loading yan. I don't wanna move till the afternoon. It's just me and you in this tiny room. I don't wanna go cause it feels like home. So ayan na siya. Tingnan na lang natin. Then skip lang yung activation part. Next lang natin na next. Select ng region. Kung ano pa hanggang sa makapunta sa home screen. Yan na, kung makikita nyo, okay na po siya. Ready to use na po yan. So, ito naman po, proceed naman po tayo sa Oppo A3s. Ito medyo maselan kasi akala ng iba dito, pag nag-remove po ng password nito is nakuha sa hard reset at nakukuha sa YouTube. Mali po yun kasi ang process po ng removal ng password nito hanggang ngayon is through JTAG. JTAG is yung device na kailangan mo siyang connect through CP na may mga hinihinang-hinang pa para ma-detect ng tool. So, panoorin na lang po natin yung video. Papakita ko po dito kung ano yung process niya. Ayan po, makita nyo, inalis ko na po yung pinaka motherboard niya para mahilangan na po natin yung pinout. Pinout is yung tawag dun sa hinihilang sa kanya through wires tsaka cable. Yun po. And fast forward po natin ulit kasi medyo matagal po to. Siguro paghihinang nito is inaabot ng around 5 to 10 minutes siguro. So kung di natin fast forward to ng ganito, malamang sobrang haba nitong video na to. Baka inaabot pa ng halos 40 minutes, ganun. Yan. Sobrang liwanag po ng ilaw kaya hindi masyado makita yung tinatanggal ko doon para sa pinout. Hindi ko na-record yung camera ng microscope para sana mas napakita ko sa inyo pero meron akong video yan dito sa page ko, hanapin nyo na lang po. May kita nyo kung paano mag-remove ng password ng A3s. So ito na,
Shortcut na natin yung video. Nakita na natin na connect na yung USB. Yung JTAG pinouts sa board niya mismo. Nilagay po natin yan para ma-detect po. Kasi kailangan supply yan through USB. Ayan, na-detect na siya ng tool. Tapos ang procedure niyan is, kung tutusin, matagal dumaging lang tsaka magbaklas. Pero yung pag-remove ng password niya, saglit lang. Para mga 1 second lang yan. Di ba makita nyo doon? So mangyayari dyan, disassemble na natin. Bubuin na natin siya. And then, hihintayin natin yung wiping data niya. After wiping data, maglo-loading yan. Si Atrius, normally yan. After mo pag ginawa yung ganito, inaabot siya ng mga 5 minutes eh. So mga 4 to 5 minutes sa tagal ng loading. Yan, pag-assemble, bago ko gawin yun, ina-assemble ka na lahat. Kinukuha ka ng camera, tornilyo, para after ng loading, hintayin pwede na i-receive ng customer. Yan, titignan natin. Charge na siya. After nyan, yan, si wiping user data. Kasi si 3S, simulat sa pool, walang hard reset to pag naka-password. Kumbaga, sa security niya, nakaganon talaga siya. So, may lumabas man na pinakita nila na hard reset, kung meron man sa YouTube niyan o sa Facebook niyan, hindi totoo yun. Napaka-imposible. Kasi once na mag-hard reset kayo, maghihingi pa rin ng password dyan. Hindi nga natin alam yung password, di ba? So, ang procedure talaga niya is through JTAG. Yung ganitong removal ng password, ang price ito ngayon medyo mura na compare sa dati kasi ng mga panahon ng pandemic, lockdown. Parang average siya ng price ng mga 1,500, 1,000, ganun. Kasi parang bago pa lang siya unit din na itong noon eh. Pero ngayon, mura na lang to, mga nasa, ayoko na magbigay ng price. Kung sino po malaman, PM nyo na lang po ako. Pero mura na yan compare sa dating price niya. Ayan, ito po makikita nyo na dito tayo sa activation screen. So pag ganyan po, bali next na lang po yan. Ayan, hanggang sa pumasok sa home screen. Sa home screen, testingin po natin lahat. Working okay. Charging, camera, sounds, lahat na yan. So, okay na po siya. Pwede na siyang gamitin na parang bago ulit. Yan, Oppo A3s, kitang-kita. Okay na siya. Okay na yung dalawang unit. So, sa mga gusto pong magpagawa ng ganitong problema, pwede po nila kami makontak dito sa FB page po namin. Salamat po sa panonood. Thank you for watching.